1, 2, 3, go. Hi everyone! Welcome to our podcast titled Think Before You Spend, Developing Financial Literacy and Financial Discipline Among Today's Youth. And we are House of Gamaliel of 12 Israel. And we are ABM students and now we're going to talk about financial literacy and financial discipline. So yun, ano bang Oh yeah! Ano nga bang ang financial literacy and financial discipline? Ang financial literacy, ito yung knowledge mo. Ito yung understanding mo kung paano mo i-handle yung pera. Then yung financial discipline, ito yung action mo. Like, kung ano yun, ito na yung gagawin mo. Yan yung knowledge mo about sa pag-ako ng pera. Yung sa discipline, ito na yung action mo dun. Then, kayo ba, may observation ba kayo sa mga pagbabudget or paggagastos ng mga students ngayon? Oh yes, lahat kasi ng students ngayon parang hirap mag-budget. Lalo na ako, tayo, di ba? Shopping pa lang parang, Diyos ko. So, kailangan talaga natin ng good thinking kung paano natin wisely mababudget yung ating pera. Saka, ganun na nga din, di ba? Kung dati, yung mga needs nila, yung mga wants pala nila, parang ang generation natin, parang nagiging needs na natin. Mga ganun, di ba? So, sa generation na to, nagbabago talaga. Yan. Yeah! Ano bang thoughts nyo, di ba, sa observation nga natin? Ano bang thoughts nyo doon? Like, may masasabi ba kayo? Wala po. Wala. So, yan. Tapakano nga kasi, di ba, kahit tayo, aminin na natin or hindi. Isipin na, gastos naman kasi ang mga person. Sige, itaas ang paa ko. Sino nagsasabi? Uy, wala. Isipin na lang natin kung paano gumastos yung yung parents natin sa atin. Tapos, isipin din natin kung paano sila mag-budget para sa atin. Yes! May allowance ba kayo? Meron. Nagpa-budget nyo? Hindi. Ano yung allowance nyo? Months or Week. a week? Months. Kunyari, Monday pasok nyo. Hindi. Binibigay siya ng weekend sa akin. 500 a week. Ganon. Minsan, 600 a week. Kailangan ko siyang pagkasyahin ng 3 days. Pero, kasi minsan, may practice or merong mga ganap na hindi kasama sa schedule ng school. So, syempre, doon ko na rin sinasama yung allowance ko doon sa binigay sa akin. Napapagkasya ko siya kapag yung mga kaibigan ko hindi nag-aaya kumain sa labas. Yun lang naman. Yun. Mga bad influence kasi sila eh. Sa pera nyo, paano nyo siya na, like, Paano namin na-handle? oo. Ang ginagawa kasi ng mga magulang ko is parang hinahati-hati nila sa mga bills, di ba? Tubig, kuryente, gas, tapos mga iba pa, ganon. So, kada sahod or kada bayad namin is parang yung natitira ay yung gagamitin namin pang ipon or pambayad ng mga iba pa. Eh, ikaw, paano mo na-handle yung baon mo? Na-handle ko baon ko pag pag wala nang hihingi sa akin. Pamasahe lang naman yung Sorry. From now on, manghihingi tayo sa kanya. Pamasahe lang naman yung gumagasto sa akin, tsaka yung pagkain pag nagugutom, yun lang naman. Ang baon ko kasi for 1 week is 150. Since 3 days lang yung pasok. And ang nangyayari nun, magbabaon na lang ako. So, ang mangyayari, nasa pamasahe lang talaga siya. Pero minsan kasi madaming ambagan. So, hindi ko siya napagkakasya. So, kaya din ako nagbi-business para pandagdag din sa baon.
Sino pa? Meron pa? Kaya ako, monthly, yes. Wow! Ang tagal. Ay, monthly, nakakatanggap ako ng 3K. Pero, ang 3K na yon hindi lahat kasi kasama na dun yung kuryente ng apartment ko. So, ang 2K na yon na matitira sa akin, kasama na dun yung mga projects. Tapos, sabon-sabon ko sa sarili na parang kinis mo. Ayun, parang kasama na din yung mga pang Shopee, yes. Oh! Na lang. So, yan. So, sa loob ng 1 month, meron akong TK na nababudget ko siya for kuryente, self-beauty care, and mga projects. Si Elijah din pala. Ako na. So, ayun nga, ang aking Ang aking atang utay ay... nakukuhang allowance is 500 a week. Na, since taga ano lang naman ako, taga Anabo lang naman ako, malapit naman ako sa school. Ang ginagawa ko, ang ginagastos ko lang sa school namin is 50 lang. Minsan sobra, since may mga ambagan rin kami, may mga project. So, ang nakukuha ko lang naiipon ko lang is 50, mga 20, 30. Pero nakakapag-ipon naman. Pero, pagdating sa gala, ayun, yun lang. Nagkakaproblema na. Nagagastos ko pa minsan 100, 200, something like that. Tapos masalo pag nagala, pag doing madaling araw, nagagastos ko 100. Pero nakakapag-ipon naman. Ayun lang. Sana may... Yung sa akin naman, ang binibigay sa akin allowance, 1,000, pero in 2 weeks na. Then, bali ang nagiging ganap na nahatiin ko, 500 a week. So, pagka naibigay na sa akin yun, yung 350, nagiging pamasahe ko lang siya in 3 days. Then, yung 150, ayun yung natitira sa akin. Siyempre, doon ko na din kinukuha yung pang bayad ko sa mga pang projects, pag may mga ganon. Doon ko na kinukuha lahat. Hindi na ako nanghihingi. Ganon. Tas, ang ginagawa ko na lang din minsan, nagbabaon ako para hindi na rin magutom. Kasi wala rin talaga matitira. So, ayun din yung nagiging reason, kaya wala rin talaga din na naiipon ngayon. Yan. Grabe, no, yung mga budgeting natin, paiba-iba. Kaya ngayon, ano nga ba yung mga dapat nating gawin as students or mga kabataan? Ano yung mga dapat nating gawin para makadevelop or para ma-develop yung financial literacy and financial discipline among today's youth? So, Margs, ano nga ba? Pag-budget na yan. So, sa pagbabudget, kailangan unahin mo muna yung mga kailangan muna or sinasabi nilang needs before wants. So, para magawa mo yun, dapat naglilista ka or nililista mo yung mga dapat mong unahin, katulad ng mga sa pamasahe mo, sa araw-araw, bago mo i-lista or i-budget din yung sa mga wants mo, tulad ng sa mga pang Shopee, yung ganyan, pang skincare, mga ganon. List down mo muna yung mga sa foods and bills, mga ganyan. So, para hindi ka din malito sa uunahin mong i-budget. Thank you. Ako na? Saving. For saving, syempre, hindi ka makakaano ng saving kung hindi ka marunong mag-budget. Kung mababudget mo yung mga needs and wants mo sa araw-araw, doon mo malalaman kung ilan yung matitira or ilan yung matitira doon sa binudget mo sa isang araw o sa susunod pa na araw. Then, yung matitira doon sa mga
Yung matitira doon sa budget na inano mo, ganun mo na lang siya sa savings, then tiyaga na din sa sarili mo na wag mo siyang gastusin. Isipin mo na lang sa sarili mo na kailangan mo mag-save ng ano, kasi may purpose yung pagsisave natin ng pera. Baka ano naman kasi, baka ano naman kasi, kapag walang saving, di mo alam kung ano yung mangyayari. Halimbawa na lang sa school, kapag merong ambagan, tapos wala ka na talagang pera. Syempre, maano mo sa isip mo, may savings ako, pwede ko tong ibigay sa ambagan. Yes! Next. Kaya pag may savings ka talaga, malay mo makatulong sa future. May mapaghuhugutan ka ng pera. Yes. Ang financial planning naman, parang ano to kakambal ni savings. Kasi, once na may savings ka, ibig sabihin, may plan ka. May pinaplano ka dun sa savings mo. Kaya ka nag-iipon kasi nga, may gusto kang makuha or mabili. O kaya, o kung minsan, pagka kanyari, may gusto kang bilhin na wants mo, di ba, ginagawa mo, magpaplano ka. Magpaplano ka kung paano to mabibili, kung anong pwede mong magawa para para mabili or ma-achieve to. Then, yung pagpaplano din para sa mga emergency, di ba? Isa rin yun sa financial planning. Next. Si responsible spending. Go. Ako na ba? Grabe. Okay, so about... Ba't binigay sa akin? Ba't binigay niyo sa akin, ha? Responsible spending, okay. Paano ba pag sinabing responsible savings para sa inyo? Responsable ka, like, kunyari, ito, may dalawa dito. Ito yung mahal na hindi mo naman kailangan. Ito yung mura na kailangan mo. Pero, etong mahal na to, hindi mo kailangan, pero ito talaga yung sinisigaw ng heart mo na, ito talaga, like, gusto ko yan Oo, ito talaga. Tapos, itong mura na to, na kailangan mo. Kunya, for example, na nasa school. Yan, ito yung pangbili mo, makakahingi naman ako ng papel Diba? Makakahingi naman ako ng papel. Ito, gusto ko talaga to. So, responsible, parang, pipiliin mo yung kailangan mo muna. Okay. Sa akin kasi, sa responsible well-being ko kasi, ako kasi, pag gusto ko talaga, ginagawa ko ng paraan. Lalo na pag sa online shop, hinihintay ko talaga yung mga sales. Tapos yung mga needs ko talagang bilhin. Diyos ko, kinukurakot ko na lang. Pwede bang pahingi? Ang gusto makatipid ako. Ganun, siguro advice ko lang sa part na yun siguro. Try nyong mag-save hanggang sa kaya nyo. Then, bilhin nyo na lang yung wants nyo. Once na alam nyo, may may extra ako. Shala, bilhin ko. Na-deserve mo talaga to. Yes. Like, parang reward mo na lang siya. Lalo na pag mina-achieve ko sa Like, kunwari, perfect ako sa Pilipino. Hi, ma'am. Jollibee ako. Okay. Next. So, yun nga. Try natin na para ma-develop yung financial literacy and discipline natin. Try natin mag-save, mag-budget, maging responsible spender, magkaroon ng financial planning kasi hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari bukas. Like, wag tayong gumastos na para bang wala nang bukas naman kasi, aminin niyo. Parang makagastos ka, kala mo ano ka ng konta. Nepo baby. Sorry. Isang ayaw lang ng friend, 24 chicken tayo. Diba? Like, pupunta ng mall. Diba? Yung mga biglaan na yan. Pupunta ng mall. Bumili yung isa, bibili niya yan lahat. Diba? Gaya-gaya ba? Gaya-gaya. Diba? Let's learn to say no. Kung alam naman Yun talaga ang lalim Learn to say no. Yeah. Pero gusto ko know the limitation. Yan. Ayan ang yun need. Limitation ng pera. Parang may mga pinag-iigutan talaga Later na yun. So, yun. Matuto tayo na magkaroon ng knowledge about sa mga ganito.
na magkaroon tayo ng awareness na hindi lahat ng bagay ay kukunin natin sa isang araw lang dahil may mga bukas pa. And yung mga bukas na yun ay hindi natin alam kaya kailangan mag-ipon tayo at maging handa tayo, maging maingat ba sa mga pera natin dahil pag nawalan ka ng pera, hindi ko na alam. At saka kung may pagkain sa bahay nyo, huwag ka nang bumili ng chicken or ano. Or mga pagkain sa labas. Kasi, huwag nang bumili. I-save mo na lang. Wag nang dumaan ng dali. Galing school dadaan ng dali, bumili ng mga kinain next month. Expired na. Diba? Next, so, dahil alam na natin yung mga advocacy para matulungan tayo ma-develop yung financial literacy and discipline, ano nga ba dapat yung mga, gagawin naman natin or yung action? Sa mga responsibility, ano yan? Ang gagawin? Budget natin. About sa may pagbabudget natin is, di ba, magastos tayo, puro tayo gala or pagkain. Pwede naman natin wag kumain na lang. Bawal mo na. Ulat. Pwede naman magtipid katulad ng isang itlog isang araw, parang gano'n. Okay, maniwala. Mag 3 times kayo meal a day. O kaya yung mga murang ulam lang katulad ng mga Toyo. Toyo, Toyo kasi. toyo, tawag dito? Toyo, mantika, gano'n. Pakikat to. Yung mga wants natin, pwede naman natin bilhin siya pag nagkapera tayo or pag nakapag-ipon na tayo. Pwede naman yung nakakapaghintay naman ng gamit. Ang pera hindi. Pakikat to Luis. Tsaka na. Nakakapaghintay yung wants and yung needs ay hindi. So, mas priority natin ang needs kaysa sa wants natin kasi ayun yung pinakamalaga kasi ayun yung ginagamit natin araw-araw or ayun yung makakabuti sa katawan natin. Yes. Food, mas essential. Yes. Elijah, kanino ba natin pwede i-share yung knowledge natin about dito? Actually, pwede natin i-share natin lahat ng knowledge natin tungkol sa budgeting sa mga kabataan, sa kamag-anak natin, sa pamilya natin, at kung sino-sino pa. Sabihin ko. Tama. Narinig nyo naman siya. I-track niyo expenses nyo, huwag kayong ma-influence na bilhin yung bagay na yun. Kumbaga, huwag kayong, huwag kayong sa tukso. Huwag kayong maano sa tukso. Matuto magtipid. Matuto rin magtipid, ganon. Tara, Jollibee. Tapos tawag doon, palagi kayo, pag nag-aya yung tropa nyo, sabihin nyo lang no, para makapag-save tayo. Para, yung savings natin, just in case magka-emergency, magagamit natin. Diba? Thank you so much. And remember guys, as mga kabataan and as a human being, yung knowledge natin dito ay hindi lang about sa pera, kundi about din sa pagiging responsible natin sa paghawak ng yung mga bagay-bagay. Kasi pag hawak mo yung pera, like kunyari, hawak mo yung pera na yon, then ginastos mo siya agad-agad. Parang, yun nga, hindi ka responsible Kasi ginagastos mo siya sa akala mo kailangan mo, pero hindi pala. Marami talaga matatamaan dito no? Kaya ngayon. Ayun, about nga sa savings. Nakakatulong talaga siya since, let's say, 'di ba ang baon mo is 500 a week. Pag naipon mo 'yon, let's say nakaipon ka 2K, pwede mo 'yun let's say pantulong sa expenses like kuryente, tubig, pagkain. Nagagawa ko 'yun. Ayun nga, like example, yung lola ko, 'di ba? Yung lola ko nangangailangan talaga. Ako, maipon ako 500. Binigay ko na lang sa kanya. Hindi nakatulong pa ako, 'di ba?
Imbis na igastos ko sa Shopee, igastos ko sa Valorant, ayun, punta ko SM. Punta ko SM para makapaglaro lang. Binigay ko na sa lola ko. Nung nakatulong ako, busog na ako, nakatulong pa ako. O, diba? Wala, di ko kaya yun eh. Pero sige, tatry ko. Diba? Ang ganda nun. Natuto ka ng mag-budget, nakatulong ka pa, diba? Pwede rin yun. Maging isang way, diba? As responsible person sa paghawak ng pera. At saka, iwasan natin yung pagsabay sa trending. Ay, sorry! Iwasan natin yun. Kasi, yung mga pagsabay sa trending, ayan talaga yung nakakasira ng pagbabudget, savings, ganon. Ayun yung, diyan tayo natutukso eh. Diyan tayo natutukso Yun makabili talaga. ng mga kung ano-ano. Then, yun. I-priority nga talaga yung mga kakailanganin mo lang. Thank you so much, guys. And as ABM students, kailangan tayo ang maging role model ng ibang tao or ng ibang students. Dahil as ABM students, pag nalaman nilang ABM tayo, ay, magaling mag-budget to, magaling mag-manage to. Pero hindi po. Diba? Tinatry po namin. Parang ngayon pa lang namin itatry to. Makakatulong talaga to no, na mag-raise ng awareness. Yun nga, ABM, Accountancy, Business, and Management. Diba? Outro ako, don't forget to like. So that's all, everyone. Thank you for watching this podcast. Again, this is our podcast titled Think Before You Spend, Developing Financial Literacy and Financial Discipline Among Today's Youth. Thank you, everyone. Bye! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell to more update and for upcoming videos. Okay. Okay, bye!